habdi ng sugat at amoy ng kalawang. Iyan ang tanging kasama ni Teresia Helena Montenegro habang ang langit ng Quiapo ay tila nakikiramay sa kanyang paghihirap. Nagbubuhos ng malamig at madungis na ulan sa gitna ng siksikang kalsada. Nakaupo siya sa isang pirasong karton na basa na ng tubig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader na puno ng lumang anunsyo, habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa lamig. Sa kanyang kandungan, ang isang sapatos na luma at tuklap na ang swelas ay tila isang simbolo ng kanyang sariling buhay. Maingat. Dahan-dahan, itinutusok niya ang kinakalawang na karayom sa matigas na goma. Bawat tahi ay isang panalangin. Bawat hila ng sinulid ay isang pagsisikap na huwag hayaang mabasag ang kanyang loob sa harap ng kanyang mga anak. Mami. Log. Binigyan ako ni Manong ng tinapay. Half daw sa akin. Half kay Noel. Ang boses ni Noela ay parang musika sa gitna ng ingay ng mga sasakyan. Ang bata ay nakasilong sa ilalim ng isang butas-butas na plastik. Hawak ang isang pirasong pandesal na matigas at tuyo. Ngunit para sa kanila, iyon ay isang piging. Ngumiti si Helena. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga matang puno ng pagod. Hinaplos niya ang pisngi ng anak. Iniiwasang madumihan ito ng uling na nasa kanyang mga kuko. Good girl. Kain na kayo ni Noel. Ha, malapit na itong matapos. Bukas, makakapasok na ulit si Noel sa school nang hindi nababasa ang medyas niya. Thank you. Mommy, you're the best talaga. Bulong ni Noel. Ang batang lalaking may mga matang tila nagnanakaw ng liwanag mula sa kadiliman ng paligid. Eksakto sa sandaling iyon. Ang usok ng mga diyep at amoy ng imburnal ay biglang napalitan ng isang banyagang halimuyak. Isang amoy na tila galing sa ibang mundo mabango. Mahal at nakakasulasok sa sobrang linis. Isang itim na sasakyang kasing kintab ng salamin ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang pwesto dahil sa traffic. Ang bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba. Ang lamig na nagmumula sa loob ng air-conditioned na kotse ay humalik sa balat ni Helena. Isang marahas na paalala ng mundong dati niyang kinabibilangan. Isabella, please, we're late for the engagement party. Don't mind the beggars outside. Ang boses na iyon, ang malamig, baritono, at walang pakialam na boses na iyon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Helena. Napahinto ang kanyang karayom. Ang kanyang hininga ay tila nagyelo sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Helena. Doon, sa loob ng marangyang sasakyan. Nakaupo si Ricardo Montenegro. Suot niya ang isang suit na marahil ay mas mahal pa kaysa sa kabuuan ng buhay ni Helena sa loob ng 5 taon. Sa tabi niya, isang magandang babaeng balot ng alahas ang nakahilig sa kanyang balikat. May hawak na baso ng champagne. Ang mga mata ni Ricardo ay walang pakialam na lumingon sa labas. Hanggang sa dumapo ang mga ito kay Helena. Sa isang saglit, ang oras ay tumigil. Ang ingay ng ulan ay nawala. Ang tanging narinig na lamang ni Helena ay ang sarili niyang pintig ng puso na tila nababasag na kristal. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Ricardo. Nakita niya ang pagdaan ng gulat, takot, at isang uri ng pandidiri sa kanyang mukha habang nakatingin sa babaeng nakasquat sa kalsada. May hawak na karayom at lumang sapatos. Basang-basa at amoy basura. Ricardo, what's wrong? Tanong ni Isabella. Nangayoy lumingon na rin. Ngunit ang paningin ni Ricardo ay hindi na kay Helena. Ang kanyang tingin ay bumaba sa batang lalaking nakatayo sa tabi nito si Noel. Si Noel na sa sandaling iyon ay nagangat ng mukha. Inalis ang plastik na tumatakip sa kanyang ulo at ipinakita ang isang mukhang tila hinulma mula sa mismong imahe ni Ricardo Montenegro. Ang parehong hugis ng ilong, ang parehong kurba ng labi, at ang parehong mga matang may taglay na pride. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa puso ni Helena. Ang kahihiyan o hiya ay gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang leeg. Mas mainit pa kaysa sa lagnat. Nais niyang magtago.
Nais niyang lamunin siya ng semento, pero ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa sapatos ng kanyang anak, ang tanging bagay na nagpapatunay na kahit wala siyang pera, mayroon siyang dignidad na hindi kailanman magkakaroon ng lalaking nasa loob ng sasakyang iyon. Dad, bulong ni Noel, na tila may naalala mula sa isang malabong panaginip. Move the car. Nausigaw ni Ricardo sa driver. Ang kanyang boses ay puno ng panik at galit. Ang bintana ay mabilis na tumaas. Tila isang pader na muling itinayo upang itago ang katotohanan. Humarurot ang sasakyan. Tumalalsik ang maruming tubig mula sa gulong nito patungo sa mukha ni Helena at sa tuyong pandesal na hawak ni Noela. Ang tinapay ay nahulog sa putikan. Ang sapatos na pinaghirapang tahiin ni Helena ay nabitawan niya at lumubog sa maruming agos ng tubig sa kanal. Naiwan si Helena sa gitna ng ulan. Nanginginig ang buong katawan. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa direksyong dinaanan ng sasakyan. Habang ang lasa ng ulan at putik sa kanyang labi ay kasing pait ng katotohanang kasabay ng pagdiriwang ng bagong buhay ni Ricardo, ay ang muling pagpatay nito sa kanyang pagkatao sa gitna ng kalsada. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang sagabal sa iyong magarang kasal, isang mantsa sa iyong malinis na tuksedo. Napatingin siya sa kanyang mga daliri. Ang karayom ay bumaon sa kanyang palad dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang dugo ay humalo sa tubig ulan. Kulay rosas naman siya sa kanyang kupas na damit. Mommy, yung bread ko, madumi na. Hikbi ni Noela. Doon lamang bumagsak ang unang luha ni Helena. Hindi dahil sa gutom, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa galit na ngayoy nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib, isang apoy na kahit ang pinakamalakas na ulan ng Maynila ay hindi kayang patayin. Ang ulan ay hindi humihinto. Tila ba nais nitong hugasan ang lahat ng dumi sa Quiapo. Ngunit ang tanging nagagawa nito ay gawing isang malapot na putikan ang bawat sulok ng kalsada. Kinarga ni Helena si Noela. Habang ang kamay ni Noel ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang kupas na damit. Ang basang pandesal na nahulog sa lupa ay unti-unting nayuyurakan ng mga paa ng mga taong nagmamadaling sumilong. Nawawala sa ilalim ng madilim na tubig. Hindi ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Helena ang lamig ng pagtalikod. Sa bawat hakbang niya palayo sa kintab ng sasakyan ni Ricardo, bumabalik sa kanyang alaala ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga chandelier sa mansyon ng mga Montenegro, isang mundong dati niyang itinuring na tahanan. Ngunit naging piitan ng kanyang dangal. Naaalala niya ang araw na pinalayas siya. Ang sahig na gawa sa puting marmol ay kasing lamig ng boses ni Doña Valeria. Noong panahong iyon, ang kanyang tiyan ay malaki na. Dala-dala ang dalawang buhay na hindi pa man naisisilang ay itinakwil na ng sarili nilang ama. You are just a distraction. Helena, look at you. A simple girl from the province. Hindi ka nababagay sa katayuan ni Ricardo ngayon. Ang boses ng matanda ay tila isang matalim na labaha na humihiwa sa kanyang pagkatao. Kung talagang mahal mo ang anak ko, pirmahan mo ang mga papel na ito at umalis ka. Huwag mong hayaang maging mantsa ang kahirapan mo sa kinabukasan niya. At si Ricardo nakatayo lamang ang lalaki sa gilid. Nakatanaw sa malayo. Hindi man lang magawang sulyapan ang asawang nangangailangan ng proteksyon. Ang katahimikan nito ang pinakamasakit na sampal na natanggap ni Helena. Sa kasalukuyan, pumasok si Helena sa loob ng kanilang maliit na silid sa isang barong-barong. Ang amoy ng lumang kahoy at singaw ng basang lupa ay sumalubong sa kanila. Ipinatong niya ang mga bata sa papag na may saping banig. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Mami, bakit po tayo iniwan ni Dada sa ulan? Mahinang tanong ni Noel habang pinupunasan ang kanyang basang mukha. Tumigas ang panga ni Helena. Ang hiya na kanina ay bumabalot sa kanya ay untunting napapalitan ng isang matigas na pader ng determinasyon. Kumuha siya ng isang basong tubig at pinainom ang mga bata. Ang tanging bagay na kaya niyang ibigay sa sandaling iyon para maibsan ang gutom. Hindi siya ang dada niyo, Noel. Ang dada niyo ay isang alaala na lang.
Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na tila bakal. Dito sa loob ng kwartong ito, tayo lang ang mayroon sa isa't isa. At hinding-hindi ko hahayaang kailanganin niyo ang tulong ng taong hindi kayo kayang kilalanin sa harap ng maraming tao. Habang pinapatulog ang mga bata, ang isip ni Helena ay lumipad patungo sa Marangyang Hotel, kung saan marahil ay nagaganap ang engranding selebrasyon ni Ricardo at Isabela. Naiisip niya ang amoy ng mga sariwang bulaklak, ang tunog ng mga basong nag-uumpugan sa isang toast, at ang tawa ng mga taong ang tanging problema ay ang kulay ng kanilang isusuot. Samantala, sa loob ng isang presidential suite sa Manila Hotel, nakatayo si Ricardo Montenegro sa harap ng isang malaking salamin. Inayos niya ang kanyang kurbata. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa pag-alog. Ang imahe ng babaeng nakaupo sa Viber Hero, ang sugatang daliri, at ang mga matang tila nanunumbat ay nakaukit na sa kanyang utak. Isabel. I need a moment. Bulong ni Ricardo nang pumasok ang kanyang kasintahan. Nabalot ng sutlang kulay ginto. What is it? Ricardo, you look like you saw a ghost. Is it about that woman outside? Don't tell me na apektuhan ka sa nakita mo. Ang boses ni Isabela ay puno ng parinig. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Hindi nakasagot si Ricardo. Ang bango ng champagne sa kanyang kamay ay biglang naging amoy ng ulan at kalawang. Ang bawat pagbati ng mga panauhin ay tila naging isang malakas na hiyaw sa loob ng kanyang konsensya. Sa kabilang banda ng lungsod, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bumbilya, binuksan ni Helena ang isang lumang Raider. Doon, sa ilalim ng mga damit ng bata, ay isang nakatagong sobre. Ang papel sa loob nito ay kupas na. Ngunit ang mga pirma ay malinaw pa rin. Isang lihim na ibinigay sa kanya ni Atiori. Marco bago siya tuluyang nawala sa radar ng mga Montenegro. Gusto niyo ng perpektong buhay. Ricardo Valeria, bulong ni Helena sa kadiliman. Hahayaan ko kayong lumipad ng mataas. Hahayaan ko kayong maniwala na nabaon niyo na ako sa limot. Pero darating ang araw. Ang putik na itinapon niyo sa akin ang siyang dumi na sisira sa inyong lahat. Isinara niya ang sobre nang may matinding panggigil. Ang init ng kanyang galit ay siyang nagbigay ng init sa kanyang nilalamig na katawan. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ng Casablanca at Peonis sa loob ng Manila Hotel ay tila isang mapanlinlang na tabing na nagtatago sa baho ng katotohanan. Sa ilalim ng naglalakihang kristal na chandelier, ang bawat kislap ng liwanag ay sumasalamin sa mga ngiting plastik ng mga elitistang panauhin. Dito, ang tagumpay ay sinusukat sa kapal ng pitaka at sa kinang ng apelyidong dala. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Valeria Montenegro. Suot ang kanyang terno na gawa sa pinakamahal na telang pinya. Ang bawat galaw niya ay puno ng awtoridad. Tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Lumapit siya kay Ricardo, na noon ay hawak ang isang baso ng whiskey. Ang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan. Ayusin mo ang mukha mo. Ricardo, this is a celebration of our family's prestige. Everyone is looking at you. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila haplos ng sutla, ngunit may talim ng bakal. Huwag mong hayaang sirain ng isang sandaling pagkakamali sa kalsada ang lahat ng pinaghirapan nating itayo. That woman. She is part of a past that no longer exists. Past. Mom, I saw them. I saw the children. Mahinang sagot ni Ricardo. Ang kanyang lalamunang nanunuyo sa kabila ng alak. They are nothing but a mistake. A consequence of your weakness before. Isabela is your future. She is the one who will solidify the Montenegro Empire. Mariing dugtong ni Valeria bago lumayo upang tanggapin ang bati ng isang senador. Samantala, malayo sa kinang ng hotel, ang tanging liwanag na mayroon si Helena ay ang malamlam na bombilya sa labas ng kanilang silid. Ang amoy ng Zonrox at sabong panlaba ay humahapdi sa kanyang ilong. Isang amoy na matagal nang pinalitan ang bango ng mga mamahaling sabon na dati niyang ginagamit. Nakayuko siya sa harap ng isang malaking planggana.
Ang kanyang mga kamay ay lumalaban sa tindi ng dumi ng mga unipormeng kanyang nilalabhan para sa mga kapitbahay. Bawat kuskus ng tela sa batong pigaan ay tila isang pagbura sa mga masasakit na salitang narinig niya noon. Ang kanyang mga kuko ay manipis na. Ang balat sa kanyang mga daliri ay tupa-tupa na dahil sa matagal na pagkababad sa tubig at matapang na kemikal. Ngunit hindi siya tumitigil. Bakit po masakit sa ilong yung sabon? Tanong ni Noela na nakaupo sa isang maliit na bangko. Pinapanood ang bawat galaw ng kanyang ina. Kailangan nating linisin ang lahat ng dumi. Anak, para pagdating ng bukas, wala tayong amoy na dala mula sa kahapon. Sagot ni Helena. Isang sagot na higit pa sa paglalaba ang kahulugan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng hotel, itinaas ni Isabela ang kanyang kamay upang ipakita sa lahat ang kanyang engagement ring. Ang brilyante ay sumasalamin sa liwanag. Naglalabas ng mga kulay na tila nangaasar. You know, Ricardo, I've heard rumors na may mga squatter daw na tumatanggi umalis sa Quiapo area na kailangan nating i-develop. Sabi ni Isabela habang nakahilig sa braso ng lalaki. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Don't worry. My father already talked to the local authorities. We will clean that place up. Masyadong madumi para sa isang Montenegro project. Everything that is eyesore should be removed. Right. Nabitawan ni Ricardo ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay hindi narinig ng karamihan dahil sa lakas ng musika. Ngunit para kay Ricardo, iyon ay tila tunog ng isang babala. Ang alak ay dahan-dahang kumalat sa mamahaling carpet. Tila isang mantsa na hindi na mabubura. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakabarong ang lumapit kay Ricardo at bumulong. Ito ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na inutusan niyang bumalik sa Quiapo matapos ang tagpong iyon sa ulan. Sir, tapos na po ang background check. Tama po ang hinala niyo. Ang babaeng iyon, siya si Teresia Helena. At ang mga bata, 5 taon na po sila. Sir, eksaktong bilang ng mga taon mula nang mawala siya sa inyo. At may isa pa po kaming nalaman. Never po siyang kumuha ng kahit anong pera sa account na iniwan nyo. Nanigas ang buong katawan ni Ricardo. Ang kislap ng brilyante sa daliri ni Isabela ay biglang naging parang isang matulis na tinik na nabaon sa kanyang lalamunan. Sa kabila ng init ng hotel, isang matinding ginaw ang gumapang sa kanyang likuran. Sa Quiapo, dahan-dahang itinaas ni Helena ang kanyang mga kamay mula sa planggana. Ang tubig na dati ay maputi dahil sa bula ay naging kulay abo na dahil sa dumi. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan ang langit ay mapula dahil sa mga ilaw ng Makati at Manila. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, ang kanyang pangalan ay muling binibigkas sa loob ng mga pader na dati ay sumuka sa kanya. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang sapatos na nilubog ng sasakyan ni Ricardo sa putik ay hindi na lamang basta sapatos. Ito ay naging mitsa ng isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingang binuo ng mga Montenegro. Ang gabi sa loob ng opisina ni Ricardo ay kasing lamig ng isang libingan. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang pagbuklat ng mga papeles na tila mga tuyong dahon sa gitna ng katahimikan. Sa harap ni Ricardo, ang mga bank statement na kinuha niya sa lihim na vault ng kanyang ina ay nakalatag isang ebidensya ng isang krimeng walang dumanak na dugo. Ngunit pumatay sa dangal ng isang babae. Ang 5 milyong pisong inakala niyang ipinadala buwan-buwan para sa sustento ni Helena ay hindi kailanman lumabas sa bansa. Ang mga tseke ay hindi kailanman napunta sa kamay ng ina ng kanyang mga anak. Sa halip, ang mga ito ay nailipat sa isang shell company na may pangalang IC Development, isang kumpanyang pagmamay-ari ni Isabela Cortez. Pinagnakawan nila siya. Bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pait at galit. Pinagnakawan nila ang mga anak ko. Ang bawat pirma sa likod ng tseke ay isang peking kopya ng sulat ni Helena. Isang sistematikong pagpuksa sa lahat ng pagkakataon na mabuhay ng maayos ang mag-ina. Habang ang mga Montenegro at Cortez
ay nagpapakasasa sa karangyaan gamit ang perang para sana sa mga batang nagtitiis sa gutom. Samantala, sa isang maliit na tindahan sa Quiapo, nakatayo si Helena sa harap ng isang matandang babaeng nakasimangot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na plastik na puno ng barya mga 25 at piso na pinag-ipunan niya mula sa paglalaba at pagtitinda ng kung ano-ano. Aling Nena, kulang pa po ba para sa tuition ni Noel? Ang tinig ni Helena ay puno ng pakiusap. Ang kanyang mga mata ay nangingintab sa namumuong luha. Naku, Helena, alam mo namang kailangan kong magbayad sa supplier. 10 piso na lang ang kulang mo. Pero hindi kita mapagbibigyan ngayon. Marami ring utang sa akin ng iba. Sagot ng tindera bago tumalikod at ayusin ang mga latang sardinas na tila ba mas mahalaga pa kaysa sa pangarap ng isang bata. Umuwi si Helena na ang dibdib ay tila dinadagil ng isang mabigat na bato. 10 piso. Ang halagang itinatapon lamang ng mga Montenegro bilang barya sa valet parking ay siyang pader na humaharang sa edukasyon ng kanyang anak. Pagpasok niya sa kanilang silid, nadatnan niya si Noel na nakaupo sa sahig, gamit ang isang pirasong uling na kinuha mula sa kalan. Iginuguhit ng bata ang isang malaking bahay sa bakbak na pader ng kanilang paupahan. Ang bawat guhit ng uling ay nagiiwan ng itim na mancha sa maliit nitong mga daliri. Mami, tignan mo. Gagawa ako ng bahay na may malakas na bubong. Para kapag umulan, hindi na tayo mababasa. At para hindi na rin mahulog yung tinapay ni Noela sa putik. Sabi ni Noel nang hindi tumitingin sa kanyang ina. Napatakip ng bibig si Helena. Ang amoy ng uling at ang tanawin ng kanyang anak na nangangarap sa gitna ng karukhaan ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Ganito na lang ba ang halaga ng kanyang sakripisyo? Ang panoorin ng kanyang mga anak na maging matalino sa gitna ng kawalan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ganito na lang ba ang itatagal nating bulong niya sa sarili habang ang kanyang paningin ay nagdidilim sa sobrang pagod at gutom? Isang sandali. Naisip niyang pumunta sa isang klinika sa kanto upang magbenta ng dugo. Narinig niyang nagbabayad sila ng 500 piso. Ngunit nang makita niya ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog, naisip niya ang kanyang dangal. Kapag ibinigay niya ang kanyang dugo para sa pera, ano pa ang matitira sa kanya? Habang lumalalim ang gabi sa lungsod, isang anino ang pumasok sa loob ng study room ni Ricardo. Si Isabella, nabalot ng isang mamahaling lace robe, ay tahimik na lumapit sa desk ng kanyang magiging asawa. Naghahanap siya ng isang dokumento para sa kanilang prenuptial agreement. Ngunit ang nakita niya ay isang asul na folder. Binuksan niya ito. Doon, nakita niya ang mga litrato ni Helena na naglalaba. Ang mga litrato ng kambal na kumakain ng matigas na tinapay. At ang mga bank records na nagpapatunay ng kanyang pagnanakaw. Ang mukha ni Isabella, na dati ay puno ng kagandahan, ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang mga labi ay kurbada sa isang demonyong ngiti. Ang amoy ng kanyang mahal na pabango ay tila naging amoy ng lason sa gitna ng malamig na silid. So, nahanap mo na sila. Ricardo, bulong ni Isabella. Habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa folder, ang kanyang mahabang kuko ay bumaon sa papel na tila ba nais nitong sakalin ang leeg ni Helena sa pamamagitan ng litrato. Akala mo ba hahayaan kitang sirain ang lahat ng plano ko dahil sa isang labandera at 2 batang hamo? Kinuha ni Isabella ang kanyang cellphone at may tinawagan sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay mahina, malamig, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Execute the plan for the Quiapo demolition tomorrow morning. I don't care if they are still inside. Clean them up. All of them. Ang madaling araw sa Quiapo ay nagsisimula sa amoy ng ginisa sa bawang at usok ng mga lumang jeep para kay Helena. Ang amoy na ito ay amoy ng pag-asa, isang hudyat na may panibagong araw para lumaban. Ngunit ang katahimikan ng umagang iyon ay biglang binuwag ng isang malakas at nakakayanig na dagundong. Ang lupa ay tila nagproprotesta sa bigat ng mga dambuhalang makinang kulay dilaw na dahan-dahang pumapasok sa makitid na eskinita.
Hindi ito tunog ng ulan. Ito ay tunog ng bakal na kumakalos sa semento. Tunog ng mga pangarap na malapit ng durugin. Lahat ng nakatira rito. Lumabas na kayo. May order kami na linisin ang lugar na ito. Ang sigaw ng isang lalaking naka-megaphone ay tila isang hatol ng kamatayan. Nagkagulo ang buong bahay ampunan. Ang mga sigawan ng mga nanay. Ang pag-iyak ng mga sanggol. At ang kalansing ng mga gamit na mabilis na isinisilid sa mga sako ay bumuo sa isang simponya ng desperasyon. Mabilis na binuhat ni Helena ang dalawang bata. Ngunit nang makita niya ang isang bulldozer na nakatapat sa kanilang maliit na silid, isang kakaibang tapang ang sumabog sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang Helena na luluhod at magmamakaawa. Inilabas niya ang mga bata at iniwan sa pangangalaga ng isang kapitbahay sa dulo ng kalsada. Pagkatapos, bumalik siya. Tumayo siya sa tapat ng kanyang pintuan. Ang kanyang mga binti ay nakabaon sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hindi kayo dadaan dito, ang boses ni Helena ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat salita ay kasing talim ng isang punyal. Umalis ka riyan. Babae, squatter lang kayo rito. Wala kayong papel, sigaw ng isang tauhan na may hawak na blueprint. Ang kanyang suot na vest ay kumikinang sa ilalim ng sumisikat na araw. Wala kaming papel. Pero may buhay kami rito, sagot ni Helena. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitignan ng lalaki. Ang kumpanyang nag-utos sa inyo. Sabihin niyo sa kanila, hindi lahat ng dumi ay kayang linisin ng bulldozer. May mga mantsa na kahit anong kuskos niyo mananatili sa inyong budhi, sa di kalayuan. Sa loob ng isang de-aircon na sasakyan, nakamasid si Isabela. Ang kanyang mga labi ay may bakas ng pulang lipstick na kasing kulay ng dugo. Nakita niya ang pagmamatigas ni Helena. Isang insulto para sa kanya na ang isang babaeng amoy sabong panlaba ay may lakas ng loob na humarang sa kanyang plano. Tell them to speed it up. I don't want to see that shack by noon. Utos ni Isabela sa kanyang driver. Bumaba ang isang lalaking nakauniporme. Bit-bit ang isang mahabang bakal. Sinimulan nitong hampasin ang mga dingding na gawa sa tagpi-tagping plywood. Ang tunog ng nababasag na kahoy ay parang tunog ng mga butong dinudurog. Isang piraso ng basag na ceramic mula sa paboritong tasa ni Helena ang tumalsik sa kanyang paanan. Yumuko si Helena. Pinulot niya ang matalas na piraso ng basag na tasa. Ang kanyang daliri ay nagasgas at dahan-dahang umagos ang dugo. Ngunit hindi siya kumurap. Tiningnan niya ang tauhan ng demolition team ng diretso sa mga mata. Ang hiya na dati ay nagpapayuko sa kanya ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang matigas na dignidad. Siya, ituloy niyo, pero tandaan niyo ang mukhang ito. Dahil ang bawat pako na kukunin niyo sa bahay na ito ay babayaran niyo ng higit pa sa inaasahan niyo. Bulong ni Helena. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng sumpa. Biglang naging kakaiba ang kilos ng paligid. Ang hangin ay naging mainit. Isang kakaibang amoy ng nasusunog na plastik ang humalo sa alikabok ng demolition. Isang mitsa ng apoy ang biglang gumapang mula sa likod ng hilera ng mga barong-barong. Tila isang ahas na naghahanap ng biktima. Narinig ni Helena ang hiyaw ni Noela mula sa malayo. Mami, si Noel po. Bumalik sa loob. Yung drawing niya daw po, nanlaki ang mga mata ni Helena. Ang apoy ay hindi aksidente. Nakita niya ang isang lalaking mabilis na tumatakbo palayo. May hawak na galon ng gasolina, isang lalaking may suot na unipormeng, may tatak ng kumpanya ni Isabela. Ang init ng apoy ay nagsimulang humalik sa kanyang balat. Ang usok ay naging makapal. Tila isang itim na kumot na nais silang sakalin. Noel. Anak, wala ng bulldozer. Wala ng demolition team. Ang tanging naroon na lamang ay ang marahas na paglamon ng apoy sa tanging kanlungan na mayroon sila. Ang mga sigaw ng mga tao ay naging malabo sa pandinig ni Helena habang ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Lalong tumindi ang liyab. Ang mga dingding na gawa sa tuyong kahoy ay tila nagdiriwang sa gitna ng pagkakaubos. Ang hangin ay naging isang kaaway mainit. Tuyo. At puno ng mga abo na tila maliliit na kuko na kumakamot sa baga ni Helena.
Hindi na siya makahinga. Ngunit ang bawat hiningang ninanakaw niya mula sa makapal na usok ay para lamang sa isang layunin ang mahanap si Noel. Isang itim na dambuhala ang usok na lumalamon sa bawat sulok ng kanilang barong-barong. Hindi na marinig ni Helena ang mga sigaw sa labas. Ang tanging naririnig niya ay ang marahas na paglamat ng mga kahoy at ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Binalot niya ang kanyang mukha ng kanyang basang palda, na may bahid pa ng bula ng sabon, at pumasok sa loob ng naglalagablab na impyerno. Noel anak. Natagpuan niya ang bata sa ilalim ng kanilang maliit na mesa. Nakabaluktot at mahigpit na nakayakap sa isang pirasong papel ang drawing ng bahay na may matibay na bubong. Ang mga mata ng bata ay puno ng luha at uling. Ngunit wala itong boses na mailabas dahil sa tindi ng usok. Eksakto sa sandaling iyon, ang isa sa mga pangunahing poste ng kanilang bahay ay nagsimulang gumuho. Walang pag-aalinlangan. Ibinalot ni Helena ang kanyang buong katawan sa kanyang anak. Naramdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang likuran nang tumama ang nagbabagang kahoy. Ang amoy ng kanyang sariling sunog na balat ay humalo sa amoy ng natutunaw na plastik. Hindi siya dumaing. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang panalangin habang hinihila niya si Noel palabas ng guho. Sa labas, ang gulo ay parang isang madilim na karnabal. Ang mga bumbero ay nahihirapang pumasok dahil sa makitid na eskinita. Isang marangyang sasakyan ang humarurot at huminto sa gitna ng putikan. Malapit sa kalsada, bumaba si Ricardo. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang kurbata ay maluwag na. At ang kanyang mga mamahaling sapatos ay agad na lumubog sa maruming tubig at abo. Nakita niya ang isang babaeng gumagapang palabas mula sa nagbabagang mga tirahan. Bitbit ang isang batang lalaki, habang ang isang batang babae ay tumatakbong patungo sa kanila. Helena, sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Nang marating ni Helena ang ligtas na bahagi ng kalsada, bumigay ang kanyang mga binti. Napaluhod siya sa putikan. Yakap-yakap si Noel. Ang kanyang likod ay puno ng mga paltos at sunog na damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha ng kanyang anak. Maingat niyang pinunasan ang uling sa pisngi ni Noel gamit ang kanyang mga luhang humahalo sa dumi. Lumapit si Ricardo. Nais humawak. Nais tumulong. Ngunit nang mag-angat ng tingin si Helena, ang lamig sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa ginaw ng ulan. Do not touch us. Mahina ngunit mariing sabi ni Helena. Ang bawat salita ay parang isang pader na itinayo niya sa pagitan nila. Helena, please. Let me help. I didn't know Isabella would do this. Ang pagmamakaawa ni Ricardo ay tila isang walang kwentang bulong sa gitna ng ingay ng mga sirena. You didn't know, isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Helena. Late ka na naman. Ricardo. Noon. Ngayon. Palagi kang huli. Ang perang pilit mong ibinibigay ay hindi kayang gamutin ang takot sa mga mata ng mga anak mo ngayon. Bumaling si Helena kay Noela na ngayoy nakayakap na rin sa kanya. Nanginginig at hirap huminga. Ang bata ay nagsimulang mawalan ng malay. Ang kanyang maliliit na labi ay nagiging kulay ube. Noela, anak. Gising. Ang boses ni Helena ay napalitan ng desperasyon. Dumating ang ambulansya. Ang mapulang ilaw nito ay sumasalamin sa mga luha ni Ricardo. Isinakay ang mag-iina. Habang isinasara ang pinto ng ambulansya, ang tanging nakita ni Ricardo ay ang kamay ni Helena na mahigpit na nakahawak sa drawing ni Noel, ang drawing na punit-punit na at puno ng bakas ng sunog. Ngunit nanatiling buo ang pangarap na nakasulat doon. Sa loob ng ospital, ang amoy ng lason ng apoy ay napalitan ng amoy ng alkohol at kamatayan. Ang puting pasilyo ay tila walang katapusan. Nakaupo si Ricardo sa isang bench. Ang kanyang suit ay puno ng abo at putik. Isang matinding kaibahan sa kalinisan ng paligid. Ilang oras ang lumipas. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na hakbang ng isang higante. Maya-maya, ang pintuan ng intensive care unit ay dahan-dahang bumukas.
Lumabas ang isang doktor na may dalang clipboard. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang bigat ng kanyang mga mata ay sapat na upang malaman ni Ricardo na may hindi magandang balita. "Family of the patient?" tanong ng doktor. Tumayo si Ricardo. Ngunit bago siya makalapit, nakita niya si Helena na lumabas mula sa kabilang silid. Balot ng bandage ang buong likod at mga braso. Pilit na naglalakad sa kabila ng sakit. Tumingin ang doktor sa kanilang dalawa. Bago bumuntong hininga ng malalim. Ang batang babae. Ang kanyang mga baga ay masyadong maraming nalanghap na usok at kemikal. "We are doing our best. But she is in a critical condition." Ang susunod na 24 na oras ang magpapasya kung kakayanin pa niya. Napahawak si Helena sa pader. Ang kanyang mundo ay tila muling gumuho. Mas masakit pa kaysa sa pagguho ng kanyang bahay. Tumingin siya kay Ricardo. At sa pagkakataong ito, hindi galit ang nakita ng lalaki, kundi isang hiling na mas masakit pa sa anumang sumpa. "Umalis ka na, Ricardo. Bago ko makalimutan na ama ka nila at magawa ko ang bagay na pagsisisihan nating dalawa." Ang pasilyo ng ospital ay tila isang mahabang bituka ng kalungkutan. Balot ng nakakasilaw na kaputian at amoy ng antiseptic na sumasakal sa anumang bakas ng pag-asa. Ang bawat hakbang ni Helena sa malamig na tiles ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang mga bandage sa kanyang braso at likod ay tila mga mahigpit na kadena na kumakapit sa kanyang sugatang balat. Bawat hininga niya ay may kasamang hapdi. Isang paalala ng apoy na muntik nang tumapos sa kanyang mundo. Sa dulo ng hallway, nakatayo si Ricardo. Hawak niya ang isang piraso ng checking kulay asul, isang maliit na papel na sa tingin niya ay sapat na upang burahin ang 5 taon ng pagkukulang. "Helena, please, tanggapin mo na ito. Pinalipat ko na si Noela sa pinakamagandang suite. The best specialists are coming. I will handle everything. Just tell me what you need." Ang boses ni Ricardo ay puno ng pagmamadali. Tila ba ang bilis ng kanyang pananalita ay kayang takpan ang bagal ng kanyang pagdating. Huminto si Helena, hindi niya tinignan ang tseke. Sa halip, itinuon niya ang kanyang mga mata sa mga kamay ni Ricardo, mga kamay na malinis. Walang kuko na may itim na uling. At walang bakas ng pagod. "You will handle everything," mahinang ulit ni Helena. Ang kanyang boses ay malamig at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. "Can your money buy back the air that my daughter can't breathe right now?" "Ricardo, kaya ba niyan ibalik ang tiwala ni Noel na nawala noong makita niyang hinahayaan mong mawasak ang bahay namin?" "I'm doing this for the kids, my kids," giit ni Ricardo. Pilit na ibinibigay ang tseke. Dahan-dahang itinaas ni Helena ang kanyang kamay. Kinuha niya ang tseke. Ngunit sa halip na itago, hinayaan niya itong malaglag. Ang manipis na papel ay dahan-dahang lumipad sa hangin. Paikot-ikot bago tuluyang dumapo sa maruming sahig. Malapit sa kanyang basang tsinelas. "Your money is as dirty as the mud on my feet." "Ricardo, huwag mong gamitin ang mga anak ko para pakalmahin ang konsensya mo. Hindi mo sila pag-aari. Nawalan ka ng karapatang tawagin silang sa iyo noong hinayaan mong itapon kami ni Doña Valeria na parang basura sa kalsada." "Helena, be reasonable. You have nothing. Saan ka kukuha ng pambayad sa lahat ng ito?" Ang boses ni Ricardo ay nagsimulang mahaluan ng inis. Ang kanyang pride bilang isang Montenegro ay muling nangingibabaw. "I may have nothing, but I still have my soul. Ikaw, you have everything. But look at you. You're hollow." Tumalikod si Helena. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang kirot. Ngunit ang kanyang likod ay tuwid na parang isang reyna. "Huwag kang mag-alala sa bill. I will find a way. Just like how I found a way to raise them without a single centavo from you for 5 years. Pumasok si Helena sa loob ng chapel ng ospital. Ang katahimikan doon ay isang yakap na kailangan niya. Lumuhod siya. Hindi upang magmakaawa kay Ricardo, kundi upang kumuha ng lakas mula sa loob. Inilabas niya mula sa bulsa ng kanyang hospital gown ang isang maliit na susi na tanging bagay na naisalba niya mula sa sunog. Ito ang susi sa maliit na Raider
kung saan niya itinago ang mga dokumento mula kay Ati. Marco, ang papel na nagpapatunay na ang pagpirma niya sa Lee divorce ay isang panlilinlang isang ebidensya na ang kasal ni na Ricardo at Isabela ay isang malaking kasalanan sa harap ng batas. Ganito na lang ba ang halaga ng buhay namin sa inyo? Isang pirasong tseke at isang mabilis na paglimot bulong niya sa sarili. Hindi ako hihingi ng awa. Ipaparamdam ko sa inyo ang bawat sentimo ng sakit na ipinaranas niyo sa amin. Sa labas, naiwan si Ricardo na nakatingin sa checking nasa sahig. Ang puting sapatos niya ay dahan-dahang tumapak sa sarili niyang pera. Ang kahihiyan o hiya ay gumagapang sa kanyang dibdib. Mas masakit pa sa anumang sampal. Habang naglalakad palayo sa ospital, isang tawag ang natanggap ni Ricardo mula kay Isabela. Ricardo, nasaan ka? The wedding planner is here. We need to finalize the flower arrangements. And by the way, I heard the demolition was a success. Malinis na ang area. Ang boses ni Isabela ay masaya. Walang kamuwang-muwang sa trahedyang kanyang idinulot. Napapikit ng mariin si Ricardo. Ang bango ng kanyang mamahaling suit ay tila naging amoy ng nasusunog na laman. Success, bulong ni Ricardo. You have no idea what you've started. Isabela, sa kabilang dako. Sa loob ng silid ni Noela, dahan-dahang idinilat ng bata ang kanyang mga mata. Ngunit sa halip na makilala ang kanyang ina, ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahina at nakakatakot na tanong. Mommy? Why is everything dark? Bakit hindi ko po kayo makita? Nanigas si Helena. Ang mundo ay tila muling tumigil. Ang pinakakinatatakutan niyang mangyayari ay narito na. Ang puting liwanag ng silid sa ospital ay nakakasilaw. Ngunit para kay Noela, ang lahat ay isang malawak at nakakatakot na kawalan. Ang bawat kurap ng kanyang maliliit na mata ay walang dalang imahe. Tundi ang tila makapal at itim na telang bumabalot sa kanyang mundo. Mommy, gabi na ba? Bakit hindi niyo po binubuksan ang ilaw? Ang boses ni Noela ay maliit, nanginginig, at puno ng inosenteng pagtataka na tila 1,000 karayom na tumutusok sa puso ni Helena. Hinaplos ni Helena ang noo ng anak. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses upang hindi marinig ang gumaralgal na tunog ng kanyang pag-iyak. Andito si Mommy. Anak, malapit na tayong magbukas ng ilaw. Magpahinga ka muna. Lumabas si Helena sa silid na parang isang taong hinubaran ng hininga. Sa pasilyo, naghihintay ang doktor na may malungkot na timpla ng mukha. Ipinaliwanag nito na ang mga kemikal mula sa nasunog na plastik at ang tindi ng usok ay nagdulot ng corneal damage. Maaaring pansamantala. Maaari ring habang buhay, depende sa kung gaano kabilis ang operasyon at ang kalidad ng gamot. Doon siya natagpuan ni Ati. Marco Villanueva, ang abogado, ay tila isang anino mula sa nakaraan. Suot ang kanyang simpleng barong at bitbit ang isang lumang leather briefcase. Si Marco ang tanging tao na hindi tumingin kay Helena bilang isang vetnyo o mantsa noong panahon ng kanyang Lee divorce. Helena, tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Nabalitaan ko ang nangyari sa Quiapo. I'm sorry I'm late. Late na ang lahat. Marco. Tugon ni Helena habang nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga mata ay tuyo na dahil sa sobrang pagod. Bulag ang anak ko. Wala kaming matuluyan. At ang taong gumawa nito sa amin ay naghahanda na para sa isang marangyang kasal sa Makalawa. Inabot ni Marco ang isang folder. Sa loob nito ay ang orihinal na kopya ng kontratang pinirmahan ni Helena 5 taon na ang nakakaraan. Hindi pa huli ang lahat. Noong pinirmahan mo ito, nasa ilalim ka ng matinding pressure at panlilinlang. Doña Valeria and Isabela forged the witnesses' signatures. At may ebidensya ako na ang perang dapat ay para sa iyo ay dumaan sa mga account ni Isabela para pondohan ang kumpanya niya. Paliwanag ni Marco. Helena, you hold the key to their destruction. This is not just about money anymore. This is justice for Noela. Napatitig si Helena sa folder. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay humalo sa amoy ng gamot sa kanyang paligid. Nararamdaman niya ang tibok ng kanyang puso,
Hindi na ito tumitibok dahil sa takot, kundi dahil sa isang malamig at kalkuladong layunin. Eksakto sa sandaling iyon, dumating si Ricardo kasama ang 2 bodyguard. Ang kanyang presensya ay tila isang insulto sa katahimikan ng ospital. "Who is this man?" "Helena, I told you. I will handle the legalities. I already have my lawyers working on a settlement for the Quiapo victims." Sabi ni Ricardo. Ang kanyang tingin ay puno ng paghamak kay Marco. Settlement, lumapit si Helena kay Ricardo. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. "Ang settlement mo ba ay kayang ibalik ang paningin ng anak ko? Ang settlement mo ba ay kayang burahin ang katotohanang ang magiging asawa mo ang nag-utos na sunugin ang tanging kanlungan namin?" Isabella wouldn't go that far. "It was an accident," giit ni Ricardo. Ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. "Then you are a fool." Ricardo Montenegro. Sabat ni Marco habang humaharap sa bilyonaryo. "I am a T. Marco Villanueva. And I am representing Helena. We are not here for a settlement. We are here to reclaim everything that you and your family stole from her, including your dignity. Get out of my way." Banta ni Ricardo. Tangkang lalampas sa kanila para pumasok sa silid ni Noela. Ngunit humarang si Helena. Ang kanyang sugatang kamay ay nakadapo sa dibdib ni Ricardo. Hindi para humawak, kundi para itulak ito palayo. "Huwag kang papasok sa loob. Hindi ka kilala ng anak mo. At sa kalagayan niya ngayon, ayaw kong ang unang marinig niya ay ang boses ng taong naging dahilan ng dilim sa mga mata niya." Nanigas si Ricardo. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging amoy ng pagkabulok sa kanyang sariling pang-amoy. Tumingin siya sa mga mata ni Helena at doon niya nakita ang isang babaeng hindi na niya kilala. Ang babaeng dati ay marupok at madaling saktan ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang inang handang sunugin ang buong mundo para sa kanyang mga anak. "Marco," tawag ni Helena nang hindi pinuputol ang titig kay Ricardo. "Ihanda mo ang lahat. Ayoko ng settlement. Gusto ko, sa araw ng kasal nila, maramdaman nila kung paano mawalan ng lahat. Just like how we felt in the reign of Quiapo." Tinalikuran ni Helena si Ricardo. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa tiles ay tila isang marching drum ng darating na digmaan. Ang loob ng marangyang bridal boutique sa Makati ay tila isang kaharian ng puting sutla at mamahaling lace. Ang amoy ng sariwang lila at vanilla ay bumabalot sa bawat sulok. Pilit na itinatago ang anumang bahid ng dumi mula sa labas ng mundo. Sa harap ng isang higanteng salamin, nakatayo si Isabella Cortez. Suot ang kanyang wedding gown na idinisenyo ng isang tanyag na kuturye. Ang bawat tahi ng gown ay gawa sa kamay. Pinalamutian ng mga kristal na kumikinang sa bawat galaw niya. Ngunit para kay Isabella, ang damit na ito ay hindi simbolo ng pag-ibig, ito ay isang baluti. Isang tropeo ng kanyang pagkapanalo laban sa isang babaeng inakala niyang nabaon na niya sa limot. "Perfect, isn't it?" Ricardo tanong ni Isabella habang tinitignan ang refleksyon ni Ricardo sa salamin. Nakatayo si Ricardo sa gilid. Hawak ang isang baso ng scotch. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tila isang rebultong nakasuot ng tuksedo. Hindi niya naririnig ang kislap ng mga kristal. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang boses ni Noela na nagtatanong kung bakit madilim ang mundo. "Yes, perfect." Maikling sagot ni Ricardo bago inubos ang alak sa isang lagok. "Don't be so gloomy. Darling, in 2 days, we will be the most powerful couple in the industry." Sabi ni Isabella. Lumapit siya at inayos ang kurbata ni Ricardo. Ang bango ng kanyang pabango ay tila naging isang masangsang na amoy para sa lalaki. "And about that Quiapo issue, my father already handled the media. Walang lalabas na balita tungkol sa sunog. It was just an unfortunate incident in a slum area. Walang may pakialam sa mga taong iyon." Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang maliit at madilim na apartment na ipinahiram ni Atori, Marco. Nakaupo si Helena sa tabi ng kama ni Noela. Ang tanging liwanag ay ang mula sa isang maliit na lampara.
Hawak ni Helena ang mga dokumentong ibinigay ni Marco, ang mga bank records na nagpapakita ng bawat sentimong ninakaw ni Isabela mula sa kanila. Ang bawat pahina ay may amoy ng lumang tinta at alikabok. Ngunit para kay Helena, ito ang amoy ng kanyang sandata. Ang kanyang mga daliri, na puno pa rin ng benda, ay dahan-dahang hinahaplos ang mga numero. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na sa init ng apoy sa Quiapo. Pinalitan ng isang malamig at matigas na paninindigan. Marco. Tawag ni Helena sa abogadong abala sa pag-aayos ng mga papeles sa kabilang mesa. Sigurado ka bang darating ang lahat ng media sa kasalyes? Helena. Isabela invited everyone because she wants to show off. The bigger the crowd, the bigger the fall. Sagot ni Marco nang hindi tumitingin. Sigurado ka na ba rito? Once we do this, there's no turning back. You will be exposed to the public eye. 5 taon na akong nakatago sa dilim. Marco, sanay na ako. Ang boses ni Helena ay kasing talim ng labaha. Gusto kong makita ng buong mundo ang mukha ng mga taong nagnanakaw ng kinabukasan ng mga bata para lang palamutian ang sarili nilang mga pangalan. Gusto kong makita ni Doña Valeria na ang vet nyo na sinasabi niya ang siyang dudungis sa huling sandali ng kanyang dangal. Samantala, sa mansyon ng mga Montenegro, nag-uusap sina Doña Valeria at ang ama ni Isabela. Ang kanilang mga boses ay mababa. Puno ng mga plano para sa pagsasanib ng kanilang mga kumpanya. We need to make sure na hindi na makakalapit ang babaeng iyon sa simbahan. Sabi ni Doña Valeria, habang humihigop ng tsaa. I heard she's with that lawyer. Marco Villanueva. He's a nuisance. Don't worry. Valeria, I have my men guarding the perimeter. Walang makakapasok na hindi imbitado. Sagot ng ama ni Isabela na may mapanuring ngiti. Hindi nila alam na sa mga sandaling iyon, si Ricardo ay nasa loob ng kanyang library. Nakatitig sa isang lumang litrato ni Helena, isang litratong kinuha noong sila ay nagsisimula pa lamang. Noong ang amoy ng kape at simpleng pangarap ay sapat na. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lighter at sinilaban ang sulok ng litrato. Napanood niya ang apoy na dahan-dahang lumalamon sa mukha ng babaeng dati niyang minahal. Hanggang sa maging abo ang lahat. Ngunit kahit anong sunog niya sa alaala, ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Ang gabi ay lumalim. Balot ng isang nakakatakot na katahimikan. Sa ospital, dahan-dahang iginalaw ni Noela ang kanyang kamay. Hinahanap ang kamay ng kanyang ina sa dilim. Mommy, may narinig po akong boses. Parang may darating na malakas na ulan. Bulong ng bata. Hinila ni Helena ang kumot para takpan ang anak. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang mga ilaw ng lunsod ay kumikinang na parang mga mapanlinlang na bituin. Huwag kang matakot. Anak, ang ulan na darating ay hindi tayo babasain. Ito ang ulan na maglilinis sa lahat ng dumi. Ang Manila Cathedral ay balot ng kapangyarihan at bango ng libu-libong puting orchids. Ang bawat upuan ay okupado ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa, mga politiko, mga bilyonaryo, at ang mga higante ng media. Ang amoy ng mamahaling insenso ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak. Bumubuo ng isang atmosfera ng wagas na kabanalan. Ngunit para sa isang taong nakakaalam ng katotohanan, ito ay amoy ng isang mabulok na sikreto. Nagsimulang tumugtog ang organo. Ang malalim at nanginginig na tunog nito ay tila isang babala na nagpapayanig sa mga pader na bato. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Doon, sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, nakatayo si Isabela Cortez. Ang kanyang gown ay kumikinang sa bawat hakbang. Ang kanyang belo ay tila isang mahabang ulap na humahila sa lahat ng atensyon. Sa bawat ngiti niya, tila ba sinasabi niya sa buong mundo na siya ang nagwagi. Sa dulo ng altar, nakatayo si Ricardo. Ang kanyang tuksedo ay walang kasing kinis. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Sa tabi niya, si Doña Valeria ay nakaupo sa unang hanay. Ang kanyang likod ay tuwid na parang isang reyna.
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay ng kanyang plano. Nang marating ni Isabela ang altar, kinuha ni Ricardo ang kanyang kamay. Ang balat ni Isabela ay malamig. Ngunit ang hawak ni Ricardo ay mas malamig pa. Nagsimula ang seremonya. Ang bawat salita ng pari ay tila isang mahabang hatol sa pandinig ni Ricardo. If anyone can show just cause why these two may not be lawfully joined together, let him now speak, or else hereafter forever hold his peace. Ang katahimikan sa loob ng katedral ay naging bingi. Walang nagsalita. Ngumiti si Isabela. Isang ngiting puno ng kampante. Ngunit bago pa makapagpatuloy ang pari, si Ricardo ay dahan-dahang bumitaw sa kamay ni Isabela. I have something to say. Ang boses ni Ricardo ay bumasag sa katahimikan. Hindi sumisigaw, ngunit umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan. Humarap si Ricardo sa mga panauhin. At pagkatapos ay sa malaking projector screen na dapat ay magpapakita ng kanilang love story. Sa isang senyas ni Ricardo sa control booth, ang screen ay dahan-dahang bumaba. Ngunit hindi mga litrato ng kanilang bakasyon ang lumabas. Ang unang imahe ay ang mga bank records, mga dokumentong nagpapakita ng sistematikong pagnanakaw ng pamilya Cortez sa account na para sana sa mga anak ni Helena. Sumunod ang isang video recording malabo, ngunit malinaw ang boses ni Isabela na kausap ang pinuno ng demolition team. Naguutos na sunugin ang bahay ampunan sa Quiapo kahit may mga tao pa sa loob. Ang ingay ng bulungan ay tila isang malakas na hangin na biglang humampas sa loob ng simbahan. Ang mga kamera ng media na dati ay nakatutok sa kagandahan ng ikakasal ay mabilis na humarap sa screen. Ricardo, what is the meaning of this? Patayin nyo, yan sigaw ni Doña Valeria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. No. Mom, let them watch. Malamig na sagot ni Ricardo. Tumingin siya kay Isabela, na ngayon ay kasing puti na ng kanyang gown. You wanted a grand wedding. Isabela, you wanted the whole world to see how you win. Now, let them see how you truly are. This is a lie. Inimbento mo lang yan, hiyaw ni Isabela. Ang kanyang bouquet ay nahulog sa sahig. Ang mga bulaklak ay nayurakan sa kanyang bawat hakbang. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang pumasok ang isang babae mula sa gilid ng altar. Si Helena. Hindi siya suot ng gown o alahas. Suot niya ang isang simpleng puting blusa. Ang kanyang mga braso ay may bakas pa ng mga benda. At sa kanyang tabi ay si Ati. Marco. Ang kanyang presensya ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng marangyang pagtitipon. Hindi iyan imbento. Isabela. Ang boses ni Helena ay kalmado. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng 5 taon ng paghihirap. Ang bawat sentimong ninakaw nyo ay nakasulat dyan. At ang bawat luhang ibinuhos ng mga anak ko sa dilim ay may katapat na pananagutan ngayon. Lumapit ang mga pulis na kanina pa naghihintay sa labas. Ang tunog ng mga posas na inilabas ay tila isang malakas na hatol sa katahimikan. Isabela Cortez, you are under arrest for arson, attempted murder, and large-scale estafa. Sabi ng opisyal, ang katedral na kanina ay puno ng bango ng orchids ay biglang naging amoy ng takot at kahihiyan. Si Isabela ay pilit na kumakawala. Ang kanyang belo ay nasabit sa upuan at nahati. Tila isang sirang pakpak ng isang bumagsak na anghel. Si Doña Valeria ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namumula bago dahan-dahang nawalan ng malay sa gitna ng mga taong dati ay tinitingala siya. Tumingin si Ricardo kay Helena. Inaasahan niyang makakita ng tagumpay o galit sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang malalim na pagod at isang uri ng kalayaan na hindi kayang bilhin ng pera. Helena. I'm sorry. Bulong ni Ricardo. Hindi sumagot si Helena. Tiningnan niya ang altar. Pagkatapos ay ang lalaking dati niyang pinangarap na makasama habang buhay. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng simbahan. Kasunod si Marco. Sa bawat hakbang niya, ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay hindi na tunog ng isang biktima. Ito ay tunog ng isang inang natapos na sa kanyang misyon. Sa labas, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha.
Malayo sa dilim ng Quiapo. Malayo sa dumi ng mga Montenegro. Ang loob ng selda ay may amoy ng kinalawang na bakal. Tuyong ihi. At matapang na chlorine, isang marahas na kaibahan sa amoy ng mga orchids sa katedral kanina. Nakaupo si Isabela sa isang matigas na bangko. Ang kanyang wedding gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay dumi-dumi na at punit-punit. Ang bawat kristal na nakatahi rito ay tila naging mga pako na tumutusok sa kanyang balat. Isang mantsa ng kanyang kahihiyan sa harap ng buong bansa. Wala na ang mga media na kanina ay sumasamba sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng bawat patak ng tubig mula sa tumutulong gripo at ang malakas na pag-alingaw-ngaw ng pintong bakal na isinara ng mga guwardiya. Ang kanyang ama ay nasa kabilang selda. Nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Ang kanilang buong imperyo ay gumuho sa loob lamang ng isang oras. This is not happening. Do you know who I am? Hiyaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng desperasyon. Ngunit walang sumasagot sa kanya kundi ang katahimikan ng madilim na pasilyo. Sa ospital, nagising si Doña Valeria sa isang silid na hindi niya inaasahan. Wala ang malalambot na unan ng kanyang mansyon. Wala ang mga nurse na nakatutok sa bawat utos niya. Ang kanyang paningin ay bumagsak sa bakbak na pintura ng kisame at ang amoy ng murang sabon na ginagamit sa mga pampublikong ward. Ricardo, tawag niya. Ang kanyang tinig ay mahina at nanginginig. Lumapit si Ricardo mula sa dulo ng kama. Wala na siyang suot na tuksedo. Ang suot niya ay isang simpleng t-shirt na may bahid ng pawis. Ang kanyang mga mata ay walang kinang ng yaman, kundi puno ng isang malalim na pagod. Mom. Wala na ang lahat. Binawi ng bangko ang mansyon. Ang mga ari-arian natin sa Makati at ang shares sa kumpanya ay kinuha na para pambayad sa mga utang at danyos sa mga biktima ng sunog sa Quiapo. Paliwanag ni Ricardo. Ang kanyang boses ay patag. Tila tinatanggap na ang lahat. What? You gave it all away? To those people, ang boses ni Valeria ay muling naging matalim sa kabila ng kanyang panghihina. Hindi ko ibinigay. Mom, ibinabalik ko lang ang ninakaw natin. Ang dangal na itinayo mo sa kasinungalingan ay gumuho na. Kahit ang mga kaibigan mong senadora ay hindi sumasagot sa mga tawag natin. Tayo na lang dalawa ngayon. Ang bawat salita ni Ricardo ay parang isang mabigat na bato na inilalagay sa dibdib ng matanda. At ang hiya na kinatatakutan mo, kanina pa iyon pinagpipistahan sa bawat news channel at tabloid sa bansa. Napapikit ng mariin si Valeria. Ang ideya na ang isang Montenegro ay namamalagi sa isang pampublikong ward at pinag-uusapan ng mga mababang uri ay mas masakit pa sa kanyang atake sa puso. Sa kabilang dako, sa isang maliit na klinika na malayo sa ingay ng lungsod, binubuksan ni Helena ang isang maliit na sobre. Ito ay galing kay Ati, Marco. Sa loob nito ay ang unang bahagi ng nakuhang danyos mula sa mga Cortez, sapat na para sa operasyon ng mga mata ni Noela at para makapagsimulang muli. Mami, bakit po malamig ang hangin dito? Amoy dagat po ba? Tanong ni Noela habang hinahaplos ang mukha ng kanyang ina. Oh, anak, malapit na tayo sa dagat. At bukas, kapag natapos na ang operasyon mo, makikita mo na kung gaano kaputi ang mga alon. Sagot ni Helena. Isang tunay na ngiti ang dahan-dahang sumisilay sa kanyang mga labi. Nakatayo si Ricardo sa labas ng klinika. Nakasilip sa bintana. May hawak siyang isang maliit na bag ng mga lumang kagamitan, ang huling natira sa kanyang pagkatao. Nais niyang kumatok. Nais niyang humingi ng tawad ng luluhod. Ngunit alam niyang ang sugat na nilikha niya ay hindi kayang gamutin ng isang gabi lang. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang maliit na kahon sa labas ng pinto. Sa loob nito ay ang drawing ni Noel na bahagyang nasunog, ngunit ipina-frame niya sa kahoy. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat sa ilalim ng ulan. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang ulan sa kanyang balat nang hindi ito iniiwasan. Ang bawat kalyo sa kanyang palad ay isang kwento ng kanyang pagsisisi. Ang dating malalambot na kamay ni Ricardo Montenegro.
na tanging ballpen at mamahaling relo lamang ang hawak, ay ngayoy puno ng sugat, itim na dumi, at amoy ng alat ng dagat, sa pantalan ng Maynila. Sa gitna ng sikat ng araw na tila nais magpaalab sa balat. Pasan-pasan niya ang isang sako ng bigas. Ang bawat hakbang niya sa gumuho at mainit na kahoy ng pier ay may kasamang hapo. Ang bawat pag-atungal ng kanyang mga kalamnan ay isang paalala ng bawat pagkakataong hinayaan niyang maghirap si Helena sa ilalim ng ulan. Walang nakakakilala sa kanya rito. Para sa mga kapwa niya kargador, siya ay si Cardo. Ang lalaking tahimik na laging huling umaalis at unang dumarating. Ang bawat sentimong kinikita niya, na dati ay hindi sapat pambili kahit ng isang tasa ng kape sa hotel, ay ngayoy tila ginto na iniipon niya para sa isang layunin, malayo sa maingay na pantalan. Sa isang maliit na kanto sa Quezon City, ang tunog ng makina ng pananahi ay tila isang oyayi ng pag-asa. Maingat na ginagabayan ni Helena ang tela sa ilalim ng karayom. Ang amoy ng bagong planchong tela at ang init ng singaw mula sa flat iron ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Hindi na ito ang Quiapo. Ito ang kanyang sariling maliit na kaharian, isang tiangge ng pananahi na itinayo niya mula sa danyos na nakuha niya at sa tulong ni Marco. "Mommy, look, I can see the blue butterfly on my dress now. It's not just a blur anymore." Sigaw ni Noela mula sa maliit na mesa kung saan siya nagbabasa. Ang mga mata ng bata ay may suot na makapal na salamin. Ngunit ang kislap sa loob ng mga ito ay sapat na upang mapawi ang lahat ng pagod ni Helena. Lumapit si Helena at hinaplos ang buhok ng anak. Ang amoy ng shampoo na pambata ay humalo sa amoy ng sinulid. "Good job, anak. Soon, makikita mo na pati ang mga bituin sa langit ng malinaw." Bulong ni Helena. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga natapos na damit si Helena, napansin niya ang isang sako ng bigas at isang plastik ng mga sariwang prutas na nakalagay sa labas ng kanyang pintuan. Walang sulat, walang pangalan. Tanging amoy lamang ng dagat at pawis ang naiwan sa hangin. Hindi ito ang unang pagkakataon. Linggo-linggo, may dumarating na tulong na hindi humihingi ng pasasalamat. Alam ni Helena kung kanino galing iyon. Ang amoy ng katawan ni Ricardo. Kahit gaano pa ito nabalot ng hirap, ay may bakas pa rin ng alaala sa kanyang puso. Lumabas siya sa kalsada at nakita ang isang lalaking nakasando. May bitbit na lumang tsinelas at palis na sa kanto. "Ricardo," tawag niya. Ang boses niya ay hindi galit. Ngunit may distansyang tila isang malawak na karagatan. Huminto ang lalaki. Hindi niya magawang lumingon agad. Ang hiya ay tila isang mabigat na sako na nakapatong sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang humarap. At nakita ni Helena ang mukha ng lalaking dati niyang minahal ngayon ay sunog ng araw. Payat, at may mga mata na tila humihingi ng tawad sa bawat kurap. "Helena, I'm sorry. I didn't mean for you to see me." Mahinang sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay paos dahil sa maghapong pagbubuhat. "Why are you doing this? I have money now. I don't need your rice." Sabi ni Helena, habang nakatingin sa mga kalyo sa kamay ng dating bilyonaryo. "I know you don't need it. Pero kailangan ko itong gawin." Tugon ni Ricardo. Lumapit siya ng isang hakbang. Ngunit huminto Fancy nang makita ang pag-atras ni Helena. "I want to earn my place back. Hindi bilang asawa mo, kundi bilang isang taong karapat-dapat na tignan ang mga anak ko nang hindi kinakain ng konsensya. Ang bawat butil ng bigas na iyan, Helena, ay galing sa pawis ko. Hindi sa nakaw. Hindi sa pagnanakaw ng dangal ng iba." Natahimik si Helena. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang langit ay nagiging kulay ube. Ang amoy ng papalapit na gabi ay nagdadala ng lamig. "You have a long way to go, Ricardo." Ang sugat na 5 taon na ibinaon sa putik ay hindi gagaling sa loob ng ilang buwan. Sabi ni Helena. "Pero, see ya. For the kids, let them know they have a father who knows how to work."
Hindi lang isang ama na marunong mag-utos, isang maliit na ngiti, na may bahid ng pait at pag-asa. Ang sumilay sa labi ni Ricardo. Tumango siya, dahan-dahang lumakad palayo. Ang kanyang anino ay humahaba sa semento. Pumasok si Helena sa loob ng kanyang shop. Kinuha niya ang prutas at inihain sa mga bata. Habang pinapanood niyang kumain sina Noel at Noela, naramdaman niya ang isang uri ng paghilom na hindi nanggagaling sa pera o paghihiganti. Ito ay nanggagaling sa pagtanggap na ang lahat ng tao ay kayang bumagsak. Ngunit tanging ang mga may tunay na paninindigan ang kayang bumangon mula sa putikan. Ang umaga sa Quezon City ay nagsisimula sa amoy ng mainit na kape at usok ng pandesal mula sa kanto. Para kay Helena, ang bawat umaga ay isang pasasalamat, isang pagkakataon na haplusin ang mukha ng kanyang mga anak nang walang takot na bukas ay mawawalan sila ng bubong. Ang tunog ng kanyang makina ay dahan-dahang nagsisimula. Isang ritmong kasing tapat ng tibok ng kanyang puso. Sa labas ng kanyang maliit na patahian, nakaupo si Noel sa isang maliit na baitang ng hagdan. Nilalaro ang isang lumang bolang gawa sa goma. Ang bata ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay laging nakamasid sa bawat taong dumadaan sa kanilang eskinita. Isang lalaki ang lumitaw mula sa kanto. Bitbit ang isang balde ng pintura at mga gamit sa pagkakarpintero. Ang kanyang suot na kamiseta ay basa ng pawis. At ang kanyang balat ay mas lalong umitim sa ilalim ng sikat ng araw. Huminto ang lalaki sa tapat ng patahian ni Helena. Hindi siya pumasok. Sa halip, sinimulan niyang linisin ang mga bakbak na pintura sa labas ng pader ng shop. Dahan-dahang lumapit si Noel. Tumingala ang bata sa lalaking abala sa pagtatrabaho. Napahinto si Ricardo. Ang kanyang kamay na may hawak na spatula ay nanginginig nang makita ang bata. Tatay, bulong ni Noel. Ang salitang iyon ay hindi lumabas bilang isang tanong, kundi isang pagkilala na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ibinaba ni Ricardo ang kanyang mga gamit. Napaluhod siya sa semento upang maging kapantay ang bata. Ang amoy ng pawis, alikabok, at pagod ay masangsang. Ngunit para kay Noel, ito ang amoy ng katotohanan. Inabot ng bata ang kanyang maliit na kamay at hinaplos ang pisngi ni Ricardo ang pisnging puno ng balbas at gasgas. Bakit po kayo may sugat? Tanong ni Noel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Wala ito, anak. Mga sugat lang ito para maayos ang mga dapat ayusin. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bawat salita ay tila isang pagsisikap na huwag humagulgol sa harap ng kanyang anak. Kinuha ni Noel mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at lumang panyo, ang panyong madalas gamitin ni Helena sa pagpunas ng luha noon. Dahan-dahan niyang ipinahid ito sa noo ni Ricardo na punong-puno ng butil ng pawis. Sabi ni Mommy, kapag may sugat, kailangan gamutin para hindi na masakit. I'll help you, Po. Sabi ni Noel. Mula sa loob ng shop, nakatayo si Helena sa likod ng kurtina. Nakita niya ang lahat. Ang bawat haplos ng kanyang anak sa lalaking sumira sa kanilang buhay ay tila isang mahabang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito masakit. Ito ay isang uri ng hapdi na nagpapalaya. Nakita niya ang dati ay makapangyarihang Ricardo Montenegro na ngayoy umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayuyugyog sa bawat hikbi habang yakap-yakap ang maliit na bata. Lumabas si Helena. Ang amoy ng sinulid at tela ay sumunod sa kanya. Tumayo siya sa tabi nila. Ang kanyang anino ay tumama sa mag-ama. Noel, pumasok ka muna sa loob. Tulungan mo si Noela sa kanyang homework. Mahinahong utos ni Helena. Nang makapasok ang bata, nanatiling nakaluhod si Ricardo. Hindi niya kayang tumingin ng diretso kay Helena. Ang hiya na kanyang nararamdaman ay mas mabigat pa sa anumang sakong binuhat niya sa pantalan. Helena, I don't deserve this. I don't deserve to be called tatay by him. Bulong ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa maduming semento. Hindi ikaw ang nagpasya niyan. Ricardo, ang bata ang nakakita sa iyo. Sabi ni Helena. Lumapit siya at kinuha ang balde ng pintura
na muntik nang matumba. Ang pagiging ama ay hindi isang titulo na binibili sa bangko o nakukuha sa apelyido. It's earned by being there. Even when it's hard. Even when you have nothing to give but your sweat. I want to stay. Helena. Not as the man in the mansion. I want to be the man who fixes your roof. The man who earns the rice they eat. Kahit sa labas lang ako ng pintong ito. Pakiusap ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Tumingin si Helena sa langit. Ang ulan ay tila nagbabanta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot mabasa. Alam niyang mayroon na siyang matibay na silong na itinayo niya para sa kanyang sarili. Ayusin mo ang pader, Ricardo. At pagkatapos, may merienda sa loob. Para sa mga bata. Sabi ni Helena bago tumalikod at bumalik sa loob ng shop. Isang matinding bugso ng damdamin ang dumaan sa mukha ni Ricardo. Kinuha niya ang brush at sinimulang pinturahan ang pader ng kulay puti, isang bagong simula. Isang malinis na pahina sa gitna ng mga bakbak na alaala. Ang bawat haplos ng brush ay isang pangako na hinding-hindi na niya hahayaang maging madilim ang mundo para sa kanyang pamilya. Isang taon ang lumipas na parang agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga batong natitirhan ng lumot. Ang lungsod ng Maynila ay nananatiling maingay. Ngunit sa loob ng maliit na patahian ni Helena, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi, ito ay puno na ng kapayapaan. Ang amoy ng bagong linyang tela at ang mainit na singaw ng plansa ay nagsisilbing bango ng kanyang tagumpay. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa ilalim ng plastik sa Quiapo. Siya na ngayon ang hinahanap ng mga kliyente mula sa iba't ibang panig ng Quezon City. Dahil sa bawat tahi niya ay may kasamang puso at dangal sa isang malayong dulo ng lungsod. Sa loob ng isang nursing home na pinopondohan ng gobyerno. Nakaupo si Doña Valeria sa isang silya na gawa sa plastik. Ang kanyang suot na duster ay gawa sa murang cotton. Malayo sa mga telang pinya at sutla na dati niyang ipinagmamalaki. Ang amoy ng paligid ay amoy ng mapaklang lugaw at matapang na gamot. Walang bumibisita sa kanya mula sa mga kaibigang senadora at socialites na dati ay nakapaligid sa kanya. Ang tanging hawak niya ay isang lumang litrato ng pamilya na kupas na ang kulay. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging brilyante lamang, ang pinalalamutian ay nanginginig na ngayon sa bawat pagsubo ng pagkain. Ito ang pinakamaitim na bahagi ng kanyang karma, ang mamatay sa gitna ng mga taong dati ay tinawag niyang mababa. Habang ang sariling apelyido ay baon na sa limot. Isang hapon, huminto ang isang lumang pickup truck sa tapat ng shop ni Helena. Bumaba si Ricardo. Suot ang kanyang uniforme bilang isang construction foreman. Ang kanyang katawan ay matatag na. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng kayabangan. Kundi puno ng isang uri ng kalinawan na tanging ang mahabang panahon ng pagsisisi ang makakapagbigay. Helena, tapos na ang shift ko. I brought some supplies for the kids project. Sabi ni Ricardo habang inilalapag ang mga karton ng kagamitan. Thank you. Ricardo, maupo ka muna. Nagluluto ako ng sinigang. Tugon ni Helena nang hindi tumitingin. Ngunit ang kanyang boses ay wala na ang lamig ng yelo. Nakatayo lamang si Ricardo sa may pintuan. Pinapanood ang mag-ina. Nakita niya si Noela na masayang nagbabasa ng libro. Ang kanyang mga mata ay malinaw na sa likod ng manipis na salamin. Nakita niya si Noel na seryosong iginuguhit ang mga plano ng mga gusali. Hango sa mga kwento ng kanyang ama tungkol sa construction site. Ang mesa na dati ay puno ng matigas na tinapay ay puno na ngayon ng pagkaing pinaghirapan. Ang bawat gupit ng gunting ni Helena sa tela ay tila isang musika sa pandinig ni Ricardo. Isang taon siyang nagtrabaho sa ilalim ng init at ulan. Nagbayad ng mga utang ng kanyang pamilya at untunting binuo ang kanyang sarili mula sa abo ng kanyang nakaraan. Mommy, can Tatay eat with us today? Tanong ni Noel. Habang nakatingin kay Helena na may halong pag-asa. Huminto si Helena sa kanyang pagtatahi. Tumingin siya kay Ricardo. Nakita niya ang isang lalaking hindi na umaasa sa yaman upang makuha ang gusto, kundi isang lalaking handang maghintay ng habambuhay
Para sa isang pagkakataon, nakita niya ang mga kalyo sa kamay ni Ricardo, mga kalyong katulad ng sa kanya. Mga kalyong nagpapatunay na sila ay pareho ng nakatapak sa lupa. May extra plate sa cabinet. Noel, ilabas mo na. Mahinahong sabi ni Helena. Isang matinding bugso ng saya ang dumaan sa dibdib ni Ricardo. Ngunit hindi siya sumigaw. Dahan-dahan siyang pumasok. Inalis ang kanyang maduming bota sa labas. At naupo sa hapag na kasama ang pamilyang inakala niyang nawala na sa kanya habang buhay. Ang amoy ng maasim at mainit na sinigang ay humalo sa bango ng tahanan. Walang chandelier. Walang mamahaling alak. Ngunit sa bawat subo nila, naramdaman ni Ricardo ang tunay na lasa ng tagumpay, isang tagumpay na hindi nasusukat sa shares ng kumpanya, kundi sa kapatawarang dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng kanilang paghihirap. Ang gabi ay lumalim, at ang mga ilaw sa kalsada ay nagsimulang kumislap. Ngunit sa loob ng maliit na shop na iyon, ang pinakamaliwanag na ilaw ay ang pag-asang hindi na muling mamamatay.